Napa-vlog na naman tayo kasi meron namang bagong loan app yung dumaan sa feed ko dun sa Facebook. Loan amount, 10,000 pesos. Loan term, 180 days. Repayment, 10,160. Ito pa, loan amount, 20,000. Loan term, 180 days. Repayment, 20,225. In my judgment, sa tingin ko too good to be true siya. Kaya wag niyo munang i-download tong si NU Credit Loan App Philippines. Malamang, duman na rin to sa mga Facebook pages nyo Kaya, dinownload ko yung loan app at sinubukan. So, sit back and just keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here. At dito, nagre-review po tayo ng mga online loan platforms para mabigyan kayo ng tamang heads up. Wala po akong Ola na pinopromote. Dito, yung pinopromote ko is yung pagiging maingat. Kung hindi po kayo subscribe sa channel, of course, subscribe na. Hit that bell notification button para kayo updated sa mga uploads ko. At hindi kayo mahuli kapag yung in-upload ko is about a very, very legit loan platform. But today, yung focus natin ay sa kay NU Credit na padaan-daan sa Facebook ko ilang beses pa. Peso Cash Loan and Lending App. Under sa kay NU C2's Lending. At mukha nga siyang bago na 340 na daw yung nabigay sa kanya ng rating. Pero kung isi-check mo yung mga ratings, guys, dalawa lang talaga yung nag-comment doon. Yung isa nagsabi pang nice, yung isa waiting. Kaya nga sinasabi ko hindi sapat na doon lang tayo nagbabas ng research natin. Panoorin nyo na lang yung video na to, guys. Ang dami yata mga loan apps na nasa platform na to Mukha na siyang mukha na siyang familiar. Parang nakita ko na yung kulay na to. So may sabi pa siyang ganito daw yung kanyang process, multiple quotas available. Magsisimula ka sa 10,000. Ito yung example niya, which is very familiar. Oops! Teka. Don't go anywhere. Marami pa akong i-reveal dito. And moving on, tulad sa ibang mga loan apps, hihingi po siya ng ating mobile phone number. And pagkatapos ko ibigay yung phone number ko, guys, yung OTP na nanggaling kay Loan Shop. Ito rin yung nagpadala ng OTP nung in-applyan ko, guys, si Peso Sam. Kaya nga sabi ko, parang familiar na Yung example, yung 10,000, tapos yung parang may pa-installment na. Parang, yun nga, nakita ko na to kay Peso Sam. Pero kung ayaw nyo pa yung maniwala, patuloy po tayo. Tingnan nyo pa yung iba kong mga screenshots and see for yourself later on kung worth ba to ng time nyo o hindi. Pagkatapos mo mabigay ng OTP o ay sabi niya 50,000 pesos daw, 91 days. At may paid off, pending, submitted application pa siya at may withdraw button. Click mo ng withdraw, syempre hihingi na po siya ng mga information natin, personal information, kasama na doon yung address natin. Also living conditions, kung rented ba yung tinitirhan mo. And then also yung work information. How long have you been working here? Monthly salary or income, and then just click continue. Hihingi din po siya ng 3 emergency contacts and your email address. Take note na yung mga loan apps like this, they will ask for permission na masilip yung contacts nyo. Kaya guys, proceed with caution. May mga pa-survey pa siya like your credit standing, and para sa akin, hindi na to for me kung yung loan app ay may access lang naman sa ating credit history, hindi na po nila kailangan itanong yung mga ganito. So, bakit may ganito pa? Para makapag-continue, click continue, and hihingi po siya ng ID. Kung pipicturean mo yung ID mo, whether you pick it up from your gallery or pipicturean mo on the spot, makaka-capture niya po yung first name, middle name, and your last name, as well as your ID number. Mga loan apps na to, dapat po sinusunod yung instructions na nasa baba. But anyways, so yung mga IDs na tinatanggap niya is either UMID, National ID, SSS, Passport, Driving License, Postal ID, Voter ID, Health Card, and magpapa-selfie po siya. Ito na yung pinakamadugong part na na-disappoint ako ng konti kasi hindi ako mag-proceed. Hindi ko alam kung marireject ako dito or what not because na-stuck ako sa ID, sa selfie na portion. So, pinaandar ko pa yung lahat ng ilaw sa bahay, guys, para lang maging clear na clear yung aking selfie. Sinunod ko naman yung instruction na please put your face in the frame and take a clear selfie. Pero ayaw niyang tanggapin. So, verification failed daw. Hanggang doon na lang ako. So, yung loan app na to, meron po siyang pa-delete account, pero hindi ko alam kung talaga bang nadi-delete kasi pag click mo ng delete account, para ka lang niyang nilog out. Sinabi niya lang successfully, account canceled successfully. Yun lang. And then confirm, parang binalik ka lang niya dun sa start na, ewan ko,
Ewan ko talaga kung nadidelete. So, mag-ingat po tayo sa ganito mga information, especially yung mga malabo. Best kasi selfie pa lang, ligwak na. Malay natin kung paano nila i-handle yung ating information moving forward. So, as mentioned kanina, yung loan app na to, sinasabi niya yung kanyang, yung kanyang registration is under Infinite na lending corporation. Pero, nung chinek ko siya sa list of recorded online lending platform sa SEC na website, iba naman yung nakalista. So, yung sa platform portion dun, hindi naman si ganitong loan app yung andon. It's like yung website. Marami na akong nakita mga loan apps na ginagamit nila yung credentials ng isang company na andun sa SEC. Yung pala hindi nga alam ng company na may ganon. So, I hope na si Infinite, kung totoo man itong company or corporation, they look into this. At kung sa kanila man to, di ayusin nila yung app nila, diba? Anyway, so para sa akin guys, opinion ko lang to kasi it's based on my personal experience, hindi naman sa sinisiraan ko isang loan app. Yun nga, sinubukan ko siya, diba? Kasi hindi po sapat. Hanggang dun lang tayo sa comment section ng ibang nakapag-try na. Sinubukan ko siya para sa inyo, diba? Para sa akin para sa akin. Kung na kayo mag-access sa loan app na to, hindi rin kapaniwala yung mga comments na andun sa listing site niya. It's so vague. Yun, sinubukan ko siya nung nakita ko yung ads niya. And kung kung kayo naman naghahanap ng loan app na so far okay naman at least may confidence tayo na inaalagaan po yung ating personal information, you might wanna check the videos that are under my Legit Loan Apps playlist kasi andun po yung mga loan apps na listed po sa SEC. Kasi nagkakaproblema nga tayo sa mga loan apps na andun sa list ni SEC, how much more yung hindi, di ba? So at least yung mga loan apps na andito sa list na to, ito yung mga loan apps na rehistrado po. At well, okay naman sila based on my experience kasi hindi ko naman sila pinopromote. I just compile them in a list kasi maraming nagtatanong ano ba yung mga loan apps na pwede nang subukan. So, check nyo doon kasi baka andun yung loan app na bagay sa needs nyo. But, of course, nasa inyo po yan. It's important na iniintindi po natin yung comments, yung nasa review bago po tayo sumulong. So, yun lang guys. At kung meron kayong mga loan apps na gusto nyo pasilip, let me know in the comment section. I will try my best. At kung hindi pa kayo subscribe sa channel, subscribe na kayo. And that's all for today's video. I will see you on my next vlog. Bye!